morning mga ka-guys Dins TV, mga ka-Dindo, Quintes Hernaldo. Ngayon po ay umagang ito, tayo po ay December 4, tayo po ay nadako sa ating morning devotional. Ang title ng ating morning devotional ngayon umaga ito ay about sa makita ang hari. Makita ang hari. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Dakila mga Panginoon Diyos ang tanay sa mga langit. Salamat sa bangag na pag-ibig sa amin. Salamat din sa inyong pag-ibig na patuloy na ginagawa. Pagkulunlawa ang inyong banal na Espiritus sa uutisan at pagkulog din ang katalinuhan at mula sa inyo. Tawarin kami, Ama, sa inyong nilog. Namin yung mga ng pagkukulang pagkasalan sa inyong panarapan at sa inyo. Tuloy na kaluban ang kalakasan at ang karunungan ng galing sa inyo. Ganun tumagin ko. Nag-aaral ninyo ng salita. Isa na ang mga sa disipan sa mga Jesus. Okay, isang magandang umaga pong muli mga binibili ko mga kasubaybay sa umaga ito. Tayo po ay dako sa ating pag-aaral na ating masusumpungan ng ating kitext sa Isaiah 33 verse 17. Isaiah 33 verse 17. 33 verse 17. Verse 17. Verse 17. Basahin po natin ang 17. Sabi dito sa ating sulatan sa Isaiah 33 verse 17. Makikita ang iyong mga mata ang hari sa kanyang gandahang natatanaw nila ang lupain nasa malayong lugar. Okay, ito po yung ating memory text o ating text sa mga ganito. Kung tayo ay nagnanais na makita ang hari sa kanyang kagandahan, sabi ko rito, kailangan nating kumilos ng karapat-dapat. Kailangan nating malagpasan ang ating pagiging tulad ng bata. Kapag dumating ang nagpapagalit, kailangan nating manahimik. May mga panahon na ang katahimikan ay kagalingan. Dapat tayong magpakita ng katiyagaan at kabutihang loob at pagtitiis ang pagiging karapat-dapat sa ating tawagin ng mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Kailangan nating magtiwala sa Kanya at umasa sa Kanya. Dapat tayong sumunod sa mga hakbang ni Kristo. Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggayin niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Lucas Kapitulo 9, versikulo 23. Kaya ito, sabi ito, maaaring mabigat na krus ang manahimik at kung kailangan. Maaaring masakit itong disiplina, ngunit titiyakin ko sa inyo na ang katahimikan ay makakagawa ng higit para mapanagumpayan ang kasamaan kaysa bagyo ng mga galis na salita. Dito sa mundong ito, kailangan nating matuto kung ano ang dapat na maging tayo upang magkaroon ng lugar sa mga bulwagan sa langit. Kailangan nating matutunan ang mga aral na ninanasa ni Kristong ituro sa atin upang tayo may handa na madalang
madala sa mas mataas at nabulwagan sa kaitasan, kung saan pangunahan tayo ng tagapagligtas sa tabi ng ilog ng buhay, na pinapaliwanag sa atin ang masamang bagay na dito'y hindi natin naunawahan. Do'y makikita natin ang kalwalhatian ng Diyos tulad ng hindi pa natin nakikita dati. Nagkakaroon lamang tayo ng sulyap sa kalwalhatian ngayon dahil hindi tayo sumusunod upang makilala ang Panginoon. Ang bawat matuwid na tuntunin, ang bawat katotohanan na tutunan sa makalupang paaralan ay magpapasulong sa atin ng gayon na lamang sa paaralan sa langit. Kung paanong lumakad at nangusap si Kristo sa kanyang mga alagad sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa. Gayon din, tuturuan niya tayo sa paaralan sa itaas na pinangungunahan tayo sa tabi ng ilog ng tubig ng buhay. At nilalad sa atin ang mga katotohanan na sa buhay na ito ay kailangan manatiling tagong hiwaga dahil sa kakulangan ng kaisipan ng tao. Narumihan ng kasalanan sa paaralan sa langit. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na magkamit pa isa-isang hakbang tungo sa mga pinakakaitasan ng pagkatuto doon bilang mga anak ng hari ng langit. Mananahan tayong kasama ng mga kaanib ng makaharing sambahayan. Doon makikita natin ang hari sa kanyang kagandahan at titingnan ang kanyang halinang hindi maihambing sa anuman. Matagal na tayong naghihintay, ngunit hindi dapat magdilim ang ating pag-asa, kundi makikita lamang natin ang hari sa kanyang kagandahan, tayo'y pagpapalain ng walang hanggan. Sa magang ito, ang ating pinag-aralan ay ang makita ang hari na ang Panginoon po ay nais na tayo ay tayo po ay nais na makita ng Panginoon na tayo ay naglilingkod sa Kanya. Laging nagtitiwala at umaasa tayo sa Kanya. At kailangan din natin lagi tayong umasa at magtiwala sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Kristo. Dapat tayong sumunod sa hakbang ni Kristo kung anong may ugali si Kristo. Kaya ang tahanan na inihanda po sa atin ng Panginoon ay doon sa langit. At ang Panginoon po ay nangusap sa kanyang mga alagad ng kanyang panahon. Siya po ay tularan at tulad ng ginawa ng ministeryo ng ating Panginoon dito sa lupa. Kaya sa umagang ito mga kapatid, tayo po ay sa lupang ito na ating tinitirahan. Ito po yung paaralan natin na patungo sa pagpapakabanal na katulad ng pamumuhay ng ating Panginoon. Ngunit ang tao po ay mayroong kakulangan sa kanyang kaisipan, narumihan ng pahid ng kasalanan. Kaya sa umagang ito, ang tanging pag-asa po natin ay lumapit sa Panginoon at magtiwala tayong lagi sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. At matuto rin po tayo na maging masunurin sa salita ng ating Panginoon. Kahit tayo ay daanan ng mga pagkakasala, ngunit ang Panginoon po ay andyan. Handa siyang magturo na ninanasan ng ating Panginoong Kristo na tayo ay turuan sa landas ng ating buhay at landas ng katwiran upang makita natin ang ating haring hinihintay ng ating Panginoon. Nasabi sa ating key-text sa Isaiah 33 verse 17, makikita ang iyong mga mata ang hari sa kanyang kagandahan. Matatanaw nila ang lupain nasa malayong lugar. Kaya sa umaga ito mga ginigili ko mga baybay aking mga followers, salamat po sa inyong pagsuporta na sana po ay pagpalain kayo ng Panginoon na nawa sa mga mensaheng ito aking nabasa at na-share ko po sa inyo sa umagang ito.
Nasabi rito, tanggihan ninyo niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Kaya ito po yung dapat natin gawin. Pasanin natin ang kanyang krus. Tanggihan natin ang ating sarili. No? Sa araw-araw na sumunod sa akin. Hindi po yung cross na literal, kundi yung pagsunod natin sa Panginoon. Kaya salamat din po sa inyong panunod at thank you sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga guys din Savior. God din daw po yung eternal Lord. Tayo po ay manalangin. Lord, dakila, mabaging Diyos, ang tanis sa malangit. Salamat sa umaga ito. Unahin niyo kaming binangon muli sa aking pagkatulog. Salamat sa mensahe nito na makita ang hari na amin pong ituon ang aming mga buhay sa inyong Panginoon. Tawarin kami sa ating mga gawa sa mga bagay-bagay na aming naitasalubong ito. Sana Panginoon ang makalangit na mga bagay at aming naisin at ang ninalasan ng Panginoon ay kami ay mamuhay na kasama at makita ang aming hari na siyang darating sa ikalawang pagdating. Narito po ang Panginoon, umaasa at natawarin kami sa lahat ng pagkasala. Salamat sa magandang panahon. Pagpalaid pa ang mga manonood sa pangalan tagapagligtas ng Jesus. Amen. Isang magandang bago pumuli. Bye-bye.